So itong si Eric Yap is an ally of the previous administration na dating chairman ng Committee on Appropriations. So yan po ang background story. Kaya sabi ko sa inyo, lumalalim ang kwento. Kaya pala mga kababayan, nahirapan yung ating mga authorities na pumasok doon sa kwarto, pinagbawalan yung NBI. Kailangan pang mag-secure ng search warrant para makapasok po doon sa kwarto kung saan naka-check-in itong si Cabral. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. O yung Ion Hotel, mga kababayan, kung saan nag-check-in si Cabral, dating USEC ng DPWH na si Catalina Cabral, before siya namatay, dati niya pala yun ang pag-aari. Yan mga kababayan, sabi dito sa report ng Bilyonaryo News Channel, Ion Hotel once owned by Cabral, later sold to Eric Yap, says Rimulya. Itong si Eric Yap, congressman ito mga kababayan, at dating chairman ng Committee on Appropriations sa panahon ng previous administration, sa panahon po ni Digong. Kung saan mga kababayan, ang anak ni Digong na si Pulong, Congressman Pulong, nabigyan ng 51 billion na pork barrel fund. At itong si Cabral, sa isang investigasyon ng Congress mga kababayan, pagtatanong ni Congressman Chua, ito yung nag-confirm ng 51 billion na pork barrel fund ni Pulong. So makikita ninyo mga kababayan, parang lumalalim ang hiwaga sa pagkamatay mga kababayan ni Cabral. Nagiging palaisipan kung ito ba'y nagpatiwakal, na aksidente na dulas, tulad ng sinasabi, paniwala ng kanyang asawa mismo na ayaw na nilang magpaimbestiga. Tanggap na nila mga kababayan kasi sa paniwala nila na dulas lang. Ayaw na nga ipa-autopsy. Kaya lang, siyempre, ang nasunod pa rin yung ating mga authorities. At itong si Eric Yap, ito yung tinuturong beneficial owner ng Silver Wolves Construction na sabit mga kababayan sa mga questionable, unfinished, and anomalous flood control projects. Yan ang sabi dyan. Si Eric Yap ay tinutukoy ng ombudsman bilang beneficial owner ng Silver Wolves Construction Corporation, kumpanyang inuugnay sa unfinished at anomalous flood control projects. Mahigit 16 bilyon ang pumasok sa transaksyon ng Silver Wolves mula 2022 to 2025. 280 banks accounts, insurance policies, securities at 8 aircraft ang naka-freeze ngayon. As announced mga kababayan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. So itong si Eric Yap is an ally of the previous administration na dating chairman ng Committee on Appropriations. So yan po ang background story. Kaya sabi ko sa inyo, lumalalim ang kwento. Kaya pala mga kababayan, nahirapan yung ating mga authorities na pumasok doon sa kwarto, pinagbawalan yung NBI. Kailangan pang mag-secure ng search warrant para makapasok po doon sa kwarto kung saan naka-check-in itong si Cabral. Ito po, NBI searches Cabral's Baguio Hotel Room. The National Bureau of Investigation confirmed Saturday that its operative in the Cordillera Administrative Region carried out a search at the hotel in Baguio City where former DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral stayed before her death. In a Facebook post, the NBI said its agents searched Cabral's hotel room by virtue of a search warrant issued by the RTC Baguio City Branch 6, Judge Michael Francisco, authorizing agents to obtain evidence that may shed light on the circumstances surrounding Cabral's death. The NBI said the operation is focused on securing records and other materials relevant to the investigation. Binawal kasi ng management na basta pumasok doon, mga kababayan yung mga authorities. So kailangan pang mag-secure ng search warrant sa korte. But anyway, ibigay ko muna sa inyo yung mga developments ng balita na nagsasabi na itong si Cabral pala, siya yung dating may-ari ng hotel kung saan siya naka-check-in. Yan o. Pero binenta na daw kay Eric Yap, sabi ni Rimulya.
So makikita ninyo mga kababayan dito sa mga kwento ang close business connection ni Cabral kay Eric Yap na dating chairman po ng Committee on Appropriations sa Kongreso panahon ng previous administration. Na ngayon po, patong-patong na problema ang kinakaharap mismo nitong si Eric Yap dahil sa pagkasangkot doon sa mga flood control anomalies pati yung rock netting 36 billion rock netting project dyan po sa Benguet mismo. So masalimuot mga kababayan ang nakapaligid sa kwento ng pagkamatay ni Cabral na hindi pa na-establish kung nadulas lang, itinulak o nagpatiwakal. Kung nagpatiwakal, ano yung nagtulak sa kanya, alimbawa na magpatiwakal? Yung pressure, sabi sa mga usap-usapan ngayon sa social media, mula sa Marcos administration o mula sa previous administration? Ayan ang mga tanong. Lalo't ito yung mga kumakalat na mga theories. Sabi ni Attorney Jesus Falsis, my Tweety Bird said DPWH Yusek Cabral was being pressured into becoming a witness by Marcos forces but counter-pressured by Duterte forces. Kasi po, pag tiningnan natin yung mga anomalya, ang ating administrasyon po, gustong tundukan kasi ito na korupsyon sa ating gobyerno. Kasi sabi nga ng ating Pangulong Bongbong, bakit tayo umabot sa ganito? So hindi na po pwede ang ganitong naging kalakaran mga kababayan. At sabi nga natin, yung investigasyon covers the past 10 years. Alam naman po natin na sa previous administration, mismong ipinagmamalaki ng mga DDS ang 13,000 flood control projects ni Digong. 6 years siya sa posisyon as itong mga contractors, mga kababayan, mga top contractors na pumaldo, the same contractors po, na nasa likod nitong 13,000 flood control projects ng previous administration. So dito natin maintindihan kung sino yung mas may bigat na pressure. Yung previous administration or ang Marcos administration na nagpapaimbestiga po dito sa mga flood control anomalies. Maintindihan natin na mag-pressure ang Marcos administration kasi nga po alam ni Cabral ang pasikot-sikot. So that is normal for the Marcos administration na i-pressure itong si Cabral para mag-testify. Ngayon, kung ang sabi may counter-pressure ang Duterte administration, so ang ibig sabihin nito, cover up ang counter-pressure ng previous administration. So lumalabas tama itong mga sinasabi ni Trillanes. Nag-post po si Trillanes. I-share ko sa inyo muna, mga kababayan, before nating balikan yung kwento ng pag-aari po ng hotel. Dito natin maintindihan itong post ni Antonio Trillanes, Sonny Trillanes IV, dating senador. May punto siya sa kanyang sinasabi rito. Sabi niya, si Yusek Cabral ang nag-confirm ng 51 billion insertions ni Pulong sa Davao City. Ito na ang pinakang malaking halaga na nakurakot ukol sa isyu ng flood control. Hindi pa sumipot si Pulong sa ICI kaya halatang may tinatago. Kaya nananawagan ako sa ICI, DPWH, OMB, sa Ombudsman. Baka naman pwede ninyo maimbestigan ito. Una, number 1, kunin sa DPWH ang bawat contract na bumubuo ng 51 billion pesong insertions ni Pulong from 2019 to 2022. Pangalawa, sabi niya, i-confirm sa DBM COA kung lahat ng project na ito ay nabayaran na. Pangatlo, ipatawag lahat ng contractors na nakapirma sa mga contracts. Pangapat, samahan ng contractors at district engineer sa Davao City para ituro nila kung saan ang eksaktong location ng mga nasabing 15 billion pesong projects ni Pulong. Panlima, i-check kung ang mga projects na ito ay ghost o substandard. Pang-anim, i-file ang nararapat na kaso. So, tingin ninyo, halimbawa ng patiwakal, halimbawa lang, kasi ongoing ang investigation because of pressures tulad ng sinasabi ni Attorney Jesus Falsis. Kaninong pressure mga kababayan ang may evil intention? Yung pressure
mula sa Marcos administration na nagpapaimbestiga para tuldukan ang korupsyon o yung sinasabi ni Attorney Falsis na counter pressure. Na lumalabas yung counter pressure, siyempre, nagpapaimbestiga yung Marcos administration Madaling sabi, yung counter pressure could be pressure to cover up. So dito natin mga kababayan, maintindihan kung bakit napakaingay na ng mga DDS influencers. They're turning the table against the Marcos administration dito sa issue ng flood control corruption. So maintindihan na natin kung bakit ganon sila. So pwede nating basahin na ang kanilang mga pag-iingay is to cover, turning the table against the president to cover up the 13,000 flood control projects na pinagawa ng previous administration na nakita naman po ninyo mga kababayan. Despite the 13,000 flood control projects ng Duterte administration, sige-sige pa rin po ang pagbabaha. At ang sabi, napakaraming alam dito sa mga flood control projects na substandard singgos, ito pong si Yossi Cabral. So lumilinaw na mga kababayan. At siyang pagpunta niya doon, mga kababayan sa sa Baguio City, kasi taga Quezon City siya. Ayun pala, dati niyang pag-aari yung Ayon Hotel, na ngayon ang may-ari na si Eric Yap, congressman, na dating Appropriation Committee Chairman ng Duterte administration. Na naharap mga kababayan sa patong-patong na kaso involving this flood control anomalies. So nakita na ninyo mga kababayan ang mga koneksyon ng kwento. Lumilinaw na po ang masalimuot na kwento nitong pagkamatay ni Cabral. So sa isang radio interview mga kababayan, sabi ni Remulla, Ayon Hotel was once registered under Cabral's name but was sold in 2025. Ngayon pa lang pala to Eric Yap, the Lone District Representative of Benguet. Remulla said the transaction establishes that Cabral and Yap had a prior business relationship. Close sila, mga kababayan. Nakita na ninyo? So dito natin maintindihan kung bakit grabe ang pag-iingay po ng mga Duterte influencers po, DDS influencers. At pilit nilang binabaliktad ang kwento na pinapalabas nila ang may motibo in kaso pinatahimik itong si Cabral. Yan ang mga pinapalitaw nila. To cover up the mastermind daw na ang tinuturo po yung ating Pangulong Bongbong, si Martin Romualdez at saka si Sandro Marcos. Yung mga alleged insertions po na pilit nilang ina-attribute ng mastermind po yung ating Pangulo mismo. Now, you know mga kababayan, kung bakit talagang overtime sila. Left and right ang kanilang mga ginagawang panggugulo sa kwento. Ginugulo nila po yung kwento. To cover up the real culprits, mga kababayan. Yung sabi dito po sa balita, Remulla said, the transaction establishes that Cabral and Yap had a prior business relationship. Authorities have since secured a search warrant for Ayon Hotel after its management initially refused to turn over documents and CCTV footage that investigators said could aid in determining the circumstances surrounding Cabral's death. Hotel management earlier claimed that the requested records were protected under the Data Privacy Act, but later clarified that it would cooperate with authorities through proper legal channels. Yap has also been linked to the alleged flood control project anomalies after being connected to Silver Wolves Construction Corporation, a contractor that reportedly secured more than 16 billion worth of DPWH flood control projects. The lawmaker has denied any involvement in corruption-related activities. President Ferdinand Marcos Jr. earlier announced that the Court of Appeals had issued a freeze order on Yap's assets, including those linked to Silver Wolves Construction Corporation. So lumilinaw na mga kababayan, kung may nag-pressure, halimbawa yon, paniwalaan natin yung theory yon, kung may nag-pressure kay Cabral, mga kababayan, na nagatulak sa kanya para magpatiwakal, alam na ninyo kung kaninong kampo galing yung pressure. Siyempre, ang motibo is to cover up. On the part of the Marcos administration, kung may pressure to testify, ang motibo siyempre ng Marcos administration is to uncover the truth about the massive corruption of flood control projects. Yan ang motibo
ang motibo ng Marcos administration to uncover. Tama po? Yun ang logical reason of the pressure kung may pressure man. Kasi siyempre, that is normal. Marami kasing alam. Mas marami kay Bernardo, Yusek Bernardong alam itong si Cabral. Kasi nga po, matagal na siya sa DPWH. At ang kalakalang ganito, dekada na po. So ipakita ko po itong mga the scam na na-capture ng mga dumadaang nag-appeal kasi yung mga authorities natin sa mga motorista na baka na-capture yung pag-upo ni Cabral dyan sa cemented barrier dito sa Cannon Road. Nahagip nga po ng isa. Ayan o. So isinir ito. Ayan siya o. Ayan yung nahagip ng dashcam ng isang motorista sa Cannon Road. So nakapink siya, mga kababayan, ng damit at naka-jeans siya, nakasuot at may kausap yata dito. Baka ito yung panahon, mga kababayan, na kinakausap sila. Kinausap siya at sinaway ng pulis na huwag tatambay dyan. Baka mahulog siya kasi bawal daw dyan tumambay siyempre. Peligroso. At consistent siya, mga kababayan, dito sa pinakita na selfie, photo. Kumalat din ito, mga kababayan. Sabi riyan, Remulla confirms viral selfie of Cathy Cabral's driver. So yan siya. Nakatanaw doon sa bangin, facing yung mga mountains dito. Kasi ito yung kalsada. Nang mag-selfie po, itong si Cardo Hernandez, yung driver niya. Yan, sabi dito. Viral selfie ng driver ni Catalina Cabral tugma sa dashcam footage. Ito pa yung isa pang kuha sa dashcam na nakapture siya, nakatalikod sa kalsada. Si Cabral, kung may manggugulat sa kanya o may bumato man lang po, halimbawa may bumato sa kanya dyan, magugulat, talagang mahuhulog siya dyan. Bakit niya Mr. Maravillas babatuhin? Maraming alam po siya, si Cabral. Kung babarilin siya, siyempre lalabas sa sa autopsy. Kung gugulatin lang siya, babatuhin, mas siya, mas maitatago yung crime. Kung halimbawa may foul play, maitatago. Gugulatin mo lang yung tao. Or kung hindi, babatuhin mo mula sa malayo. Kasi bumalik siya dun Di ba? Baka may kausap, kaya importanteng ma-preserve talaga po yung kanyang telepono, yung kanyang mga gadgets. Baka may after na bumalik siya doon sa hotel, sa Ayon Hotel, bumalik siya in the afternoon. Kasi umaga pa siyang nandun. Around mga 8 o'clock daw, nandun may nakakita sa kanya. Ito, interview ng Bombo Radyo Baguio. Yan Bombo Radyo Baguio. Pakinggan natin. May nakakita sa kanyang isang babae, ginang. Ang naobserbahan ko, bakit palaging nagmiminor ang mga sasakyan. Tapos sinilip ko, nung naubos na yung mga nakapilang mga sasakyan, nakita ko na may sasakyan doon sa pinangyarihan ng aksidente. May sasakyan na nakaparada, hindi ko maano kung anong klaseng sasakyan yon. May 2 tao na nasa labas. Yung lalaki, kasi nakapantalon, di lalaki, short hair, nakatayo, kaharap niya yung isang tao na nakaupo sa 2 lalaki lang. So, ibig sabihin, si Cabral at saka si siguro Hernandez, yung driver. Siguro yun kasi hindi 2 tao lang kasi maliit na babae. Mahaba yung parang ganyan. Yung lang naman. Yun sa mga past 8 siguro yun ng umaga. Past 8 ng umaga nandun na. Basta hindi ko maano kung basta dark. Hindi dark na black. Basta pas lakas yan at DJ nasa. Pinaalis sila doon. Tapos bumalik hapon. Kasi yung asawa ko, nakita niya rin yung sasakyan na yan, nagparada doon sa gasolinahan. Lampas ng gasolinahan. Nakita niya, inaano niya yung sasakyan kasi sabi niya,
sino ba itong tao sasakyan na ito? Sino ang may bisita? Napansin niya. Kasi bumili ng sigarilyo. Nakita niya yung driver na bumaba, nakatsinelas. Kaya ng gabi ng ng gabing yon, inanong niya yung sasakyan at saka yung tao, sabi niya, ito naman yung nagparada doon sa Yun lang. Ma'am, natatandaan mo kung anong kulay ng damit ng nagtambay dito ng umaga? Red. Yung sa babae. Parang yung Hawaiian design niya, hindi ko maano yung eksaktong kulay, kung red o pink. Sa babae yun, ma'am. Yung nakaupo sa barandillas. Pero yung sa lalaki, ma'am, Red. red. Oo. Yung Tama, babae, sa lalaki, nakaharap red. dito Sa... Yung sa babae, kay Cabral, Nakatalibon. pink. Ay, nakaharap dito sa mountain side. Tapos yung lalaki, nag-uusap lang ganito. Ayun, yun lang po. Yun lang ang nakita ko. Hindi mo na nakita na umalik yung sasakyan or umalik? Hindi na. Kasi ang ano ko, baka nagde-date lang, ganun, nagse-selfie. Mga anong oras mo napansin na wala ng tao doon, ma'am? Hindi ko na alam kasi hindi na ako lumabas. Hindi na ako lumabas na nag-ano. So, tugma yung kwento ng babae sa interview ng Bombo Radyo Baguio. Ayan o. Naka-pink at nakaharap sa mountain side. At ito yung selfie, mga kababayan, nakaharap naman doon sa bangin. Ang mag-selfie yung driver. Naka-read yung driver talaga. So, itong post ni Richard Hidarian, mga kababayan, may punto rin ito. Sabi niya, fact, former DPWH Undersecretary Cathy Cabral knew most about Duterte-era infrastructure projects. Mas marami kasi yung nasangkot na mga contractors at mga flood control, anomalous flood control projects sa previous administration. Kasi 6 years nagpasasa, mga kababayan, at walang nag-imbestiga sa previous administration. Hinayaan lang ni Digong yung mga ghost flood control projects at mga substandard. 13,000 mga kababayan. At malamang sa 13,000, napakarami doon ang mga ghost and substandard. Nakita ninyo yung sa Cebu? 2019, sabi ni Pari 4, yung mga substandard flood control projects doon and ghost. Yun ang dahilan kung bakit po yung Cebu binaha ng todo. 2019, ang presidente, si Digong, ang secretary po ng DPWH, si Mark Villar. Kaya may punto itong sinasabi ni Attorney Falsis. Kaya po, tingnan ninyo ang mga reactions ng mga DDS influencers. Dahil sa post yun ni Attorney Falsis, malata mo, very defensive sila. Ayan si Trixie Cruz Angeles, sabi niya, Jesus Falsis, are you saying Duterte forces pressured her to commit suicide? Diba? Nagiging very defensive sila. If you are ascribing something like that to the people whose politics you don't like, you better have more credible and sane evidence than what you got from your stupid fucking Tweety bird. That's why a self-respecting lawyer would do. That's what a self-respecting lawyer would do. That's what an ordinary lawyer has the obligation to do. So nakita na ninyo, nagiging very defensive sila, ang mga DDS influencer. Yan sabi ni Attorney Falsis sa kanyang post 18 hours ago, Secretary Ronald Llamas, there were 13,000 flood control projects all over the country during the past administration of Duterte under the supervision of Yusek Maria Catalina Cabral, who was Yusek since 2014. The institutional memory gone, who benefits? Nakita na ninyo? So makikita ninyo, mga kababayan, yung takbo ng istorya. Sino ang magkikinabang? Anong kampo ang magkikinabang po? Sa pagkawala ni Cabral, kung siya nagpatiwakal o aksidente na nahulog doon sa bangin, sino ang
beneficiary, mga kababayan? The Marcos administration or the previous administration? With the 13,000 flood control projects na pinagawa, na napakaraming mga ghost and substandard. Di ba po, mga kababayan? So, maintindihan natin kung bakit nagkakagulo sila. At left and right ang atake ng mga Duterte influencers po. Maintindihan natin kung bakit ginugulo nila ang istorya. Pakinggan natin yung interview ng DCMM kay John B. Crimolia kung paano, ano nangyari based sa autopsy report, mga kababayan, sa labi ni Cabral. Ito po siya. Ang kanan na bahagi ng mukha niya, bali ang kamay, bali ang tuhod, at saka dito sa likod basag, at saka yung kanyang ribs ay nag-ribcage ay shattered towards the internal organs. So Medyo mataas talaga, mga 30 meters. 30 meters eh. Yung 30 meters. Tsaka pure rock. Pure rock ang binagsakan. 30 meters sa mga 100. Walang talon, walang puno, walang lupa. Diretsong bato talaga. Bato talaga. So sana yung mga paborito nating trolls ay nakikinig ngayon. Yung mga conspiracy theorists dyan, no? Well, kung hindi sila naniniwala, pwede naman sila mag-volunteer. Yan. Tutulak namin doon para Oo, makita para nila. sila. Kung pareho talaga ang lalabas doon, di ba? Be careful what you wish. Oo, di ba? Kasi, Sir, pwede ba sumama dyan? Magtulak, ikaw lang. Ang aming tagapalan, nagtutulak. Pwede ba dagdagan yung tutulak? kasi sabi na nga ba, marami magiging conspiracy theories dito eh. Siyempre, mauna na yung mga tuwan-tuwa sa akin. Kaya sinigurado ko talaga na yung complete yung autopsy report, complete ang crime, scene of crime report. Pati yung time in and time out ng hotel, nakuha na rin namin yung CCTV. Pumasok siya nun mag-isa, lumabas siya mag-isa. Sir, wala akong sinasabi ha. Mag-isa ha, mag-isa. So wala siyang kasamang best friend doon? Wala. Kahit sa party, wala. Mag-isa po Secured, siya. sir, yung hotel. Kasi, Naka-tape siya ngayon. It's considered a crime scene. May nakitang dalawang bag na puro papeles pero hindi pa pwede pasukin. So, siguro ma'am, na yung hapon makukuha na namin yung warrant. Pwede namin makuha yung nasa. para talagang preserve yung crime scene. Kasi Kinumpirma sa So, pinasok na nga po ng NBI para masecure yung mga papeles na ang sabi, dala, mga kababayan ni dala ni Yossi Cabral. So, malamang sa malamang may mga kausap siya doon na tao. O ngayon, ito pa yung istorya. Cabral tied to flood control contractor Spideron Construction. Kaya marami itong alam. So sabi dito sa report, the alleged connection of former DPWH Yusek Catalina Cabral to Spideron Construction and its former managing officer, David Sanchez, has come under scrutiny following Cabral's sudden death. Sa interview ng Billionaire News Channel, documents and records indicated that Cabral had links to Sanchez, a former managing officer ng Spideron Construction and the past national president ng Philippine Institute of Civil Engineers. Spideron is among the contractors that secured flood control projects funded by the Department of Public Works and Highways, including a project listed on the Sumbong sa Pangulo's website. Records show that Spideron Construction was awarded a 67 million flood control project for the improvement of slope protection structures along Kitangkil Creek sa Pampanga. This year, the company has also been linked to two projects in the Cordillera region with combined cost na 71.7 million pesos. As about his involvement, Sanchez acknowledged that he still holds interest in Spideron but said he is no longer its managing officer. He also confirmed that his name appeared on DPWH project documents signed in 2018 and 2029 when he was still actively involved in the company operations. Si Lacson mismo nagsabi, si Ping Lacson, na si Cabral showed signs of cooperation but was under intense pressure. Lacson added that Cabral's willingness to reach out stemmed from a belief that he would handle her testimony fairly, pointing to his record of refusing pork barrel allocations and project insertions. As DPWH's Undersecretary for Planning, Cabral was reportedly responsible for consolidating and preparing list of infrastructure projects requested by lawmakers.
So si Lacson mismo, mga kababayan, ang umamin. May pressure. So kung ang pressure galing sa Marcos administration, that pressure could be read as pressure to uncover the anomalies sa mga flood control projects. And kung may counter pressure tulad ng sinasabi ni Atty. Falsis, that pressure, counter pressure, could be to cover up. Yan man lang po ang logical explanation yan. Bakit may counter pressure? Di ba? May counter pressure, mga kababayan, kasi itong si Cabral, base sa testimony po ni Yusek Bernardo, sa panahon ni Digong, lumalabas sa nature ng kanyang trabaho, siya yung gatekeeper. Yung secretary noong panahon ni Digong, ang DPWH, si Mark Villar. So, si Mark Villar yung taga-aproba. Gatekeeper si Jose Cabral ng budget programming sa DPWH. Siya yung may control ng NEP or National Expenditure Program. Sa antas ng ahensya, may kapangyarihang mag-alis tulad ng sinabi natin the other day, magdagdag, mag-modify, at magpasok ng mga flood control at mga infrastructure projects. Si Jose Cabral yung sinasabi ni Tito Sen na tumawag sa kanya at tinanong siya kung may gusto bang ipasok. Ito yung sabi dito sa balita, Lacson, Undersecretary Cabral called Soto for budget insertions. Senator Lacson on Sunday named government official apparently from the DPWH as the person who allegedly contacted Senate Minority Leader Vicente Soto III to request early insertions in the proposed 2026 national budget. One Undersecretary Cabral called Soto staff and told them to insert what they wanted to insert, sabi ni Ping Lacson. The DPWH website lists Maria Catalina Cabral as Undersecretary for Planning, Public-Private Partnership, and Information Management Services. According to Lacson, Soto said he did not submit anything because we are advocating transparency and good governance. Madaling sabi, di pinatulan ni Tito Sen. So, madaling sabi, mga kababayan, ganun kalawak ang kapangyarihan ni Cabral at matagal na nila itong gawain. Kaya wala nang pakimi-kimi, direkta na siyang tumatawag sa mga lawmakers, congressman, senador. Nakita na ninyo? So, nung previous administration, sa testimony mismo ni Yusek Bernardo, itong si Cabral, lahat ng mga proyekto dapat cleared muna kay Cabral before na mag-approve si Mark Villar, secretary ng DPWH nung previous administration. So lahat ng nag-aayos, itong si Cabral ang pag-aproba kay Villar. At ayon kay Bernardo, ang sistemang ito institutionalized na at ipinagpatuloy pa after ng termino ni Villar. Yung pumasok na yung Marcos administration, si Bonoan na, mga kababayan. Kaya nagkasabit-sabit din si Manny Bonoan. So hindi man po implementor itong si Jose Cabral, kundi taga-desenyo ng galaw ng pera. So ang tunay na kapangyarihan niya, mga kababayan, nandun sa budget architecture. Siya yung nagdidesenyo. So ibig sabihin, alam niya kung aling proyekto ang biglang lumitaw. Alam niya, mga kababayan, kung anong project yung lamsam. Alam niya kung anong project yung may basbas at yung project na may pinanggagalingang politikal. Nakita ninyo? Tumatawag siya sa mga politiko mismo. Tulad kay Tito Sen, kaya lang inignore ni Tito Sen. At sa ganitong posisyon, alam niya kung sino yung mga nagkinabang. Kaya grabe yung pressure sa kanya nitong investigasyon na ginagawa, mga kababayan, ng present administration. At maintindihan natin kung bakit sabi may counter pressure from the previous administration. Ang pressure ng Marcos administration ay yung pag-imbestiga to uncover the truth. Comes now the counter pressure. Di ang ibig sabihin ng counter pressure is to cover up. Di ba po, mga kababayan? So malinaw, mga kababayan, ang profile ni Cabral. Hindi siya maliit na opisyal. Hindi siya ignorante sa sistema. Hindi siya outsider, insider siya mismo. Siya po ang common denominator ng DPWH programming. Villar era approvals. Yapling contractors at Duterte era flood control bonanza. Nagets na ninyo kung bakit may counter pressure sa possible pag-testimony ni Cabral. Kaya yung tanong, mga kababayan, ngayon ay hindi kung paano siya namatay lamang,
Ang mas mabigat na tanong mga kababayan, sino yung direktang masasagasaan kung magsasalita pa siya? So naintindihan na ninyo mga kababayan kung bakit nagkakagulo left and right yung mga propaganda. Turning the table to the Marcos administration, itong mga DDS influencers, binabaliktad nila ang kwento. Di ba? Yan. Kaya si Atty. Harry Roque, imbis pakialaman yung problema niya lang, nakisawsaw na rin dito. Alam ni Yussi Cabral ang lahat ng insertions ng congressmen, senators at Malacanang. Maniniwala ba kayo na nahulog siya? Diba? At pag binasa mo yung mga narratives ng mga propaganda ng mga DDS influencers, malinaw na cover up ang kanilang mga narrative. Kasi alam natin, maraming alam si Yussi Cabral sa mga maanomalya na projects ng previous administration. At yung previous administration ang magkikinabang sa pagkamatay mga kababayan ni Yussi Cabral. Kaya tama itong post ni Idarian. Fact, former DPWH Undersecretary Cathy Cabral knew most about Duterte era infrastructure projects. At itong post ni dating Senador Antonio Trillanes. Si Yussi Cabral ang nag-confirm ng 51 billion insertions ni Pulong sa Davao City. Ito ang pinakamalaking halaga na nakurakot ukol sa isyu ng flood control. Kaya sabi niya, dapat kunin sa DPWH ang bawat contract na bumubuo ng 51 billion pesong insertions from 2019 to 2022. Ipatawag ang mga contractors na nakapirma sa mga contracts. Yan ang sabi niya sa kanyang post mga kababayan kahapon. So anyway, antabayan na natin ang mga susunod na kabanata itong kwentong ito. Kasi habang ginugulo nila ng mga DDS influencers, lalong nagdududa yung mga mamamayang Filipino sa kanilang narrative. Ang ibig sabihin, gusto nilang i-cover up yung mga nalalaman ni Yussi Cabral na unti-unti nang lumalabas mga kababayan ngayon based sa mga investigasyon na ginagawa ng ating mga authorities. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo, mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, iGlow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses and other affected area. Mainam po sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ito naman po yung bagong product naming binibenta online. I am Worldwide Amazing Pure Organic Barley Powdered Drink Mix from Australia. Mainam po ito sa mga cancer patients. Endorsed by cancer survivor, actress Maritone Fernandez. Mainam din po ito sa mga for cancer preventions na rin po. Sa mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Sa mga mahilig po sa mga imported bags and wallets, dumiretso na lang kayo kay Ma'am Eileen Rosales. Eileen Closet po, nakabase siya sa Amerika. Yan kanyang online selling post niya. At sa mga mahilig po magpa-spa, try nyo po dito sa Pamper City by OMG. Your Luxury Escape, located at Asiana City, Parañaque City, Metro Manila.